Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng ABS-CBN News, mensahe ng Pangulong Marcos Jr. na ibinalita niya, ipinagmayabang na ang Pilipinas ngayon is kasama na sa middle income class. Mayaman na daw ang Pilipino. Yan ang sinasabi ng Pangulo. Umangat na daw ang ating antas ng pamumuhay. Upper middle income class na daw. Okay, pakinggan muna natin siya. Ng araw sa aking mga minamahal na kababayan. For years, Filipinos have worked hard to build this country. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle income country. After nearly 4 decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress. Maraming salamat po. Masayang Pangulo. Let's celebrate, sabi niya. Okay, ganito lang yan. Well, kung yun, kasi ang World Bank ang nag-determine. Yung mga income, may mga classes of income. For the past 40 years, lower middle income class. Ngayon na daw is higher, upper, upper middle. Ibig sabihin, yumaman na ang Pilipinas. Well, kung yan ang data ng World Bank, that's good. Kailan ang tanong, kumusta ang kayamanang ito? Equally distributed ba sa 100, ilan tayo? 117, 118 million Filipinos? O kaya ang mga yumaman lang, yung mga nakatanggap ng maleta, o yung mga nasa... Ako, ang tingin ko, opinion ko lang ito, talagang yumaman ang mga mayaman. Kailang ang mga pobre, pobre pa rin. Ganon lang yun kasimple. Palagi tayo sa kanayunan, kabundukan. Diba, may tinutulungan tayo ng mga talandig tribe. Kawawang kawawa ang buhay nila. Kaya itong tinatawag na upper middle income class category natin, yes, sa mga yan, yung mga nakapagtrabaho sa abroad, marami namang mga Pilipinos na nakapag-abroad, gumanda na yung buhay, yung mga nasa politika, alam mo na, katanggap ng maleta. But mas marami pa rin Pilipino ang naghihirap, lalo na ngayon. Sabi niya, lumalakas daw ang ating currency. Ang baba na nga ang palitan ng dolyar at peso. Ilan na ngayon, di ba? 61 plus. Foreign investment, sabi niya, dumarami. No, kabaliktaran. Sinakyan na lang ito ng administrasyon. No? Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. Country since 1987. This milestone affirms. Okay, tingnan natin. Kung talaga bang ramdam ng Pilipino itong pag-angat na ito. 6,200 ang nag-react. 4,000 ang tumatawa. 1,100 ang galit. 775 lang ang nag-like. Percentage-wise, nasa 90% ang hindi naniniwala dito. Numbers lang yan.
Wala, hindi nararamdaman ng ordinaryong mamamayan. Nararamdaman lang ng mga nakatanggap ng, alam nyo na kung anong tinanggap. Peke ito na upper. Again, ang mga mayaman ay lalong yumaman. Correct yan. Kailang mga mahirap, mas marami pa rin ang mahihirap. Basa tayo sa mga comments. Gumaon. Ang saya ni BBM, paldo na naman. Ruby Diaz, himala, script na script. Hindi na rattle, mukhang maayos ang tulog ni Badong. Tony Evangelista, mukhang nabigyan din ng maleta. Resel Layog, hahaha, sikat na po kayo ngayon. Francis David, mga minamahal kong kababayan, ang panggulo ng Pilipinas. Tingnan ito mga negative comments. Mag-comment din na, I do not believe, I don't believe. Yan ang aking comment. Ano pa? Huwag mo kaming lukuhin, sabi ni Summer. Di na kami maluluko. Token, sabi niya, sabog na naman. Ang tulin ng linya. Sabi niya, wow, bago punta Canada, nakapaghanda, mag-video mo na, galing pa rin. Hindi ako naniniwala. Tubig na naman to, kasama si Lisa, Pastilan Dolor. Nag-report na naman siya. Ano ka mo? Effective? Effective daw ang kanyang economic policies. Bumababa na ang ating economic growth. Nagkataon lang siguro na yung mga negosyante kasi natin, maraming mga masisipag na Pilipino, kayod ng kayod, kaya naipon ang ating kayamanan, kaya tumaas ang ating income level. Gano? Hindi dahil sa pamamahala ng administrasyong ito, I do not agree. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para patayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano ang natagaan na mo gyero so mag-atop na ni Karo. Pitong ko, tura mas usino dili. Agi na ito naman ito, nagkakaroon na ang atikiyo. So mo na ni ang gitukod ni ante nga pag-atopan karon. Ba't ano yan, man ko? Yung sa tumawag ng batangas, pinalunggab ka mga bata. Mababa, manabalay. Siguro, katuway. Ang ipanaw ka. Ano ko ito ah? So dugay na gid ni ang balay ni ante nga gitukod kay ang silupin nga yang giatop na nga gisi na gyud. Ang una. Tag-ulan ka ah. Taga-kutan at bumubang ka. Lisod ko bahay kita. Hoy. O karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatagan og gyero si ante. Salamat sa Ginoo sa nagahatag sa sin nga nakaatop na gid ko nga dugay na gid ni. Walo na kabulan ni aya na atopin. Ako na yung gimuan. O si ikaw na ante ani ang nagpatukod sa imong balay, ikaw na ang nagtukod ani. Ako na. O si ante daw ang nagpatindog sa iyang balay ani. Hindi na magagawa 8 ka bulan, akong 8 ka bulan sa imong pagpatindog sa imong balay ante bago pa karon na atupan ni. Bago pa. Pod manggod sa kalisod. Busa wala aya pa nila atopin kapangayo na mo sa
Salamat kayo ante.